Sa anino ng kayamanan, umiral ang mundo, kung saan napapawi ang mga pangarap at nananatili ang pag-asa. Sa gitna ng sigawan ng marami, naririnig ang mga bulong ng malupit na mahigpit na pagkakahawak ng gutom at ang pangungutya ng walang katotohanan. Sa mga eskinita na nakalimutan at mga lansangan na hindi pinangalanan, kasinungalingan ang kwento ng pakikibaka. Mga pamilyang nasa yakap ng kakapusan, ang kanilang mga kwento ng katatagan, hindi kailanman ibibenta. Mga batang may mga mata na sumasalamin sa hindi masabing nakawalan ng pag-asa. Ang kanilang pagtawa ay napawi, nabibigatan na hindi na naayos. Ngunit sa kanilang kawalang kasalanan, isang espiritong napakaliwanag, sumasalungat sa dilim, nananabik sa liwanag. Ito ang sumpa ng kahirapan. Sa bansang Pilipinas, ang kahirapan ay isa sa mga hadlang sa edukasyon dahil sa kawalan ng pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan, tirahan at hanap buhay. Maraming pamilya ang hindi kayang makapagbigay ng sapat na suporta para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Maraming bata at kabataan ang hindi nakapag-aral dahil sa kakulangan sa pera at walang sapat na trabaho ang kanilang mga magulang. Dahil sa kakaunti ang kanilang kaalaman, napipilitan ang kanilang mga anak may pagsapalaran at humarap sa realidad ng pamumuhay. Sila nagtatrabaho upang makatulong sa kanilang mga magulang. Ang kahirapan ay nagdudulot ng kawalan ng pantay na oportunidad sa mayaman at mahirap. Kaya di nila kayang maabot ang kanilang mga pangarap dahil sa sumpa ng kahirapan. Para malampasan ito, mahalaga ang pagsali sa mga libreng programa na binigay ng gobyerno para mabigyan ng magandang oportunidad ang kanilang pamilya para matupad ang kanilang pangarap. Sira-sirang bahay ang aming nadatnan at mga pamilyang nananatili pa rin naninirahan rito ang bumungad sa amin. Dahil sa mga bagyong dumaan, lubhang naapektuhan ang mga pamilyang naninirahan rito. Ngunit wala silang pagpipilian kundi manatili sa kanilang tirahan dahil sa hirap ng buhay na kanilang kinakaharap. Walang tulong ng gobyerno o alinmang industriya ang nakapagbigay pansin sa kanilang kalagayan. Di alintana ang delikadong kalagayan na kanilang hinaharap, sa bawat patak ng ulan sila'y umaasa na hindi ito lumala at lumakas. Ito ang buhay ng tao sa kasiglahan. Ayon sa naitala noong 2022, mayroong 12.9 milyong pamilya o 51% na nagsasabing mahirap sila, kumpara sa naitala noong October 2022 na mayroong 49% o 12.6 milyong pamilya na nagsasabing mahirap sila. Ayon naman sa pangkalahatang survey na naitala noong 2022, mayroong 51% na nagsasabing sila'y nakakaranas ng kahirapan sa kanilang pamumuhay. At mayroon namang 31% na nagsasabi na sila'y halos nakakaranas ng kahirapan at mayroon namang 19% na nagsasabing hindi sila nakakaranas ng kahirapan.
Ilang taon na po ba kayo dito na namamahan? Na tumitira? 22 years. May mga trabaho po ba kayo? Ilan po kayo sa mga kayo? Ilan po kayo sa pag-uwi? Walo. Okay naman po kayo sa mga dito, sakto ng buhay. Nakakakuha naman po ba kayo ng pangkain? Galing ko dyan. Ayos naman po, minsan. Pag walang-wala talaga yan. Sura kami. Mga anak po ba kasi? Mga anak. Meron, sir. Dalawa. Yung babae, ang pangalan niya si Gano'ng Andrea. katagal na po yung pag-nila ng trabaho? Di ba na delikado po delikado po sila dito dahil sa bidang Meron din po ma'am, lagi sumasagin sa isipan ko yun. na delikado po. Dahil sa kahirapan ng buhay, walang bahay at saka walang sarili pagmamayari. Tulad yan, talagang sariling tirahan. Kaya di ba kami? Ilang po ma'am. Kaya Eduardo, ano po, saan po kayo kukuha ng lakas para Unang-una po sa lahat sa ating pong Panginoon. Hindi yan mawawala sa tao. Kahit sa anong gawin mo, maglakbay o anong trabaho mo. Lahat kinakaya. Basta huwag lang mawawala yung pananalig. Ito po ang bilang gabay sa ating buhay. Kaya tayo kahit napapagod, tuloy pa rin. Kahit yung mga pangarap hindi natutupad. Kung hindi mo man ngayon makakuha, kailangan mong pagigihan, pagsumikapan, umayod ka. Kung hindi man nga kinabukasan, kahit araw-araw ka, kahit walang katapusan, sige, tuloy na. Kaya Eduardo, nakapag-aral po ba yung mga anak mo po? Nakapag-aral ngayon. Grade 2 magkaklase. Si Andrea at Angela. Tapos sa San Jose Elementary. Ngayon, meron silang pasok, pero bukas, pangalawang araw, walang pasok. Diba, merong full week na tinatawag. Wala po sila dito, nandun sa Kuraya. Sa kanilang ilan. Pwede po ba natin Pwede po maaari. Ang pangalan niya na. Ang cute. Ayun naman yung pangalan. Ayun naman yung nag-aaral. Pamangkin ko naman. Ito yung bahay namin sa California. Nakatira dyan na ko. Yan. Wala nang iba. Salamat yan. Ano na yan mga bahay naman namin. Nakikita niya sa paligid. Gusto naman sa kanila. Sa may tapat ng yan.
kapitbahay din po namin. Salamat po kay Eduardo. Dito po sa kung okay lang po. Maganda po na. Ano pong pangalan? Ano po? Sa ilang taon na po kayo nakatira dito sa lugar na? Sige ano? Para sa record. Dirinig may trabaho naman po ba kayo? Hindi niyo po ba naisip na delikado po nila dito? Pagkamakas po ba? Kasi po, mabiglang pa po sa mga bagyo. May mga tulong po ba ng mga dito sa inyo galing sa gobyerno? Paano yan po nalalagpasan ng bawat araw para mag-uwi? Sa tingin niyo po, ano po dapat gawin ng gobyerno para sa mga tao makakaranas ng pera? Naging malaking epekto. Naging malaki kasi inyo pa mo ang naging pandemya na sa COVID-19. Yun lang po. Thank you po. Ayon naman sa mga statement sa mga unang nag-aral ng mga kahirapan dito sa ating bansa, sa pamamalakad ni Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon ng pagbabago tungkol sa mga kahirapang nangyayari sa ating bansa at ito'y bumaba mula sa 20.7% hanggang sa 22.4% na ngayong taon at ngayon ay tuloy-tuloy pa ang kanilang pag-aaral tungkol dito. So, in your opinion po, paano niyo po mapapalaga ng kalikasan? Mapapangalagaan natin yung kalikasan para sa respeto na lang po sa mga basura po, itapon na lang po natin sa tamang basura kasi sa mga kalsada. Para sa akin naman po is mapapahalagaan mo po ang isang bayan pagkakaisa sa community kasi hindi mo naman magagawa ang isang bagay kung mag-isa ka lang. So, kailangan magkaroon ng meeting or agenda para magkaroon ng maayos na like mission or vision sa ating kapaligiran kasi mas mapapanatili natin ang ating kalikasan na maayos kung lahat tayo magtutulungan. Thank you po. Doon muna damit ko lang. Laging may bagong bukas para sa atin na naghihintay upang mabago ang ating kapalaran. Sama-sama nating putulin ang sugpa ng kahirapan ng buhay at tayo'y magtulungan at magkaisa bilang isang Pilipino. Maging isa tayo sa ating kapaligiran, ang magbayanihan sa ating bayan. Tulungan ng mga nangangailangan at ipasa ang kagandahang loob sa iba. Kaya natin itong malampasan kung tayo ay magsama-sama
at magkaisa. Mahalin ang kapwa at maging mabuting halimbawa sa iba. Isabuhay ang sipag at pagpursigi sa bawat araw na dumarating. Tayo rin ay makakalaya sa pahirap na mundo na ating hirahan. Sa pagsulong na landas na tinatahak, kasama't magkaisa tayo'y lumalakbay. Bawat isa ay bahagi ng isang adhika sa pagtutulungan. Tagumpay ay makakatam. Kahit anong hamon, magkakasama tayo sa bawat sulok ng mundo. Iisa ang hangarin, bayanihan at pagkakaisa ay di magmamali. Sa bawat hakbang, tulong ay di mag-aalinlangan. Sa pagtutulungan, diwa ng pagkakaisa, nagbubuklod sa puso't isipan sa isa't isa. Sa bawat sulok ng mundo, tibay ng samahan, luwalaban sa anumang lulos at pagsubok na darating. Kapit-tisig tayo, walang iwanan. Tulong at support ay laging abot kamay. Sa pagkakaisa, mundo'y magiging isang maaliwalas at sa bawat sulok, pag-asa'y laging sisikat ka.